no, ng SWS naman po na sinasabi bumaba yung, rating ni Sara Duterte, ito ay nilabas po ni Bobby Tiglao at ang inilabas lang po sa mga balita po yung kay Sara Duterte. Hindi nilabas po yung kay Bongbong Marcos dahil yung kay Bongbong Marcos bumaba rin, ano. So tingnan natin, reviewin natin yung inulat ng SWS tungkol kay Sara Duterte after 6-7 months of, black propaganda laban sa kanya. July 2024, awareness is 99%. September 2024, 98%. 1% difference does not really matter. No? That's two small variance. Doon sa much trust, undecided, and little trust po, from 65% daw si Sara Duterte noong Hulyo 2024, bumaba to 55%. Ang undecided naman from 13% to 16%, tumaas ng undecided. At yung little trust naman daw from 21%, tumaas to 27%. So, nagsuffer ng kaunting pagbaba. Ang net trust rating ay 40 plus 45% noong July. Ngayon po dahil dito sa mga black propaganda, plus 29% daw. Doon kay Marcos naman na lumabas po July 2024, awareness 99%, September 2024 99%, I'm sorry. Parehong 99%. Much trust daw nung July 64%, pero ngayon sa September 57%, bumagsak din ng malaki, ano. Undecided from 14%, ano. Lalong tumaas naman po yung undecided kung mabuti o masama, o kung mapagkakatiwalaan ba si Bongbong Marcos or not, no. Tumaas ang undecided. Again, epekto po ng massive propaganda. Ang little trust po ay 21% daw nung July 2024. Tumaas daw ang ng counting trust to 25% itong itong September, no. Anyway, this is only one survey. But ang importanteng puntos po rito, we're reading the exact report of SWSS, no? SWS, I'm sorry. But we, of course, like si Bobby Tiglao is questioning these surveys in this particular case. Yung Okta survey talagang grabe. Wala nang pong nagtitiwala po diyan. But isang revelation po ni Bobby Tiglao po ay yung survey na ginawa ng SWS. Ang nag-commission naman po ay talagang si Tambaloslos, si Martin Romualdez. And so talagang may killing itong survey na to. A statement on the comment of DSWD Secretary Rex Gatchalian ng ito naman ang sagot ng Office of the Vice President, no, sorry. The claim by Secretary Gatchalian, Rexlon Gatchalian, no, that the DSWD and development DSWD has accommodated all referrals from the Office of the Vice President is inaccurate and misleading. So inilabas po dito yung mga listahan po. Let me go down. There has been several instances when OVP referrals were declined. An example of this was a request for assistance to an identified group of individuals whose livelihood were affected due to the African swine flu virus. The request was denied because the DSWD claimed that they cannot do mass payout, and yet they are able to do it in other areas together with other politicians. Ayun. May mga listahan po diyan, ano. So sabi ng DSWD ulit, this is a report from ABS-CBN, walang pinupolitika. Alam naman natin po, ABS-CBN is supporting po the anti-Duterte campaign, no. But this is just to show you yung mga reports ng ibang mga diaryo, mga ibang mga news sites. Ito po yung aking tinutukoy kanina, Congress probes intended to destroy Duterte for May 2025 elections.
At ang latest naman po, may survey ng Kakosa ng mga tumatakbo po ngayon sa eleksyon ay pro-Filipino, pro-independent foreign policy, ano, and pro-China, pro-Russia, pro-US, pro-United Nations. Ba't hindi po sila antay dito, antay doon, pero napipilitan lang nila batikusin ng Estados Unidos dahil po sa mga panggugulang po ng Amerikano sa Pilipinas, paninira sa katahimikan po ng Asia at ng Pilipinas, pagpipilit po at pumapayag naman ang kanilang mga proxies po dito na maglagay ng mga armas at mga missiles na pinangangambahan ng mga bansa sa iba't ibang parte ng mundo. Tulad sa Asia, China siyempre, na matagal nang alam na sila ay pinapaligiran ng Estados Unidos, yung containment strategy ng Amerikano sa China. Pero hindi lang po yan, pati sa North Korea at lalo-lalo na pati sa Russia po, na nagsalita po ang Russian President Putin na ang Pilipinas masasali po sa crosshairs ng Russia. Yan po ba ay tamang gawain ng Amerika na sinusuportahan ngayon naman ng administrasyon ni BBM? Mali po yan. Yan ay paulit-ulit nating ipaliwanag sa ibang mga Pilipino dahil po hindi po yan pinapaliwanag ng malalaking media dahil po sila ay kasabot po ng Amerikano. So malinaw kay Bobby Tiglao, ito pong ginagawa ng Amerikano ay para wasakin ng Duterte movement, pero hindi naman po nagtatagumpay. Ng SWS naman po na sinasabi bumaba yung rating ni Sara Duterte, ito ay nilabas po ni Bobby Tiglao. At ang inilabas lang po sa mga balita po yung kay Sara Duterte. Hindi nilabas po yung kay Bongbong Marcos dahil yung kay Bongbong Marcos bumaba rin. So tingnan natin, reviewin natin yung inulat ng SWS tungkol kay Sara Duterte after 6-7 months of black propaganda laban sa kanya. July 2024, awareness is 99%. September 2024, 98%. 1% difference does not really matter. No? That's too small variance. Doon sa much trust, undecided, and little trust po, from 65% daw si Sara Duterte noong Hulyo 2024, bumaba to 55%. Ang undecided naman from 13% to 16%, tumaas ng undecided. At yung little trust naman daw from 21%, tumaas to 27%. So, nagsuffer ng counting pagbaba. Ang net trust rating ay 45% noong July. Ngayon po, dahil dito sa mga black propaganda, plus 29% daw. Doon kay Marcos naman, na lumabas po, July 2024, awareness 99%, September 2024, 99%, I'm sorry, parehong 99%. Much trust daw nung July 64%, pero ngayon sa September 57%, bumagsak din ng malaki. Undecided from 14%, lalong tumaas naman po yung undecided kung mabuti o masama, o kung mapagkakatiwalaan ba si Bongbong Marcos or not. No? Tumaas ang undecided. Again, epekto po ng massive propaganda. Ang little trust po ay 21% daw nung July 2024. Tumaas daw ng counting trust to 25% itong September. No? Anyway, this is only one survey. But ang importanteng puntos po rito, we're reading the exact report of SWS, no? SWS, I'm sorry. But we, of course, like si Bobby Tiglao is questioning these surveys
in this particular case. Yung Okta survey talagang grabe, wala nang pong nagtitiwala po diyan. But, isang revelation po ni Bobby Tiglao po ay yung survey na ginawa ng SWS, ang nag-commission naman po ay talagang si Tambaloslos, si Martin Romualdez, ano, and so, talagang, may kiling itong survey na 'to. At the same time, after the many, many months of black propaganda, alam naman natin, naiintindihan natin na may ibang mga maapektuhan, so we understand, 'no? So we have to do our part, to counter this, at, may hangganan naman ang ilang mga madadala ng black propaganda, but I think, matibay pa rin talaga ang pagkaunawa sa mga magagandang ginawa ni Duterte at tiwala sa, pamilya Duterte, 'no?